Pinakabagong phone under 10,000 pesos from Realme. Ito ay ang Realme C55. Tara, try natin to. So, ayan, walang katapos ang mga phone review dito sa ating channel. At of course, hindi natin papalagpasin ang pinakabagong phone na na-release ng Realme ngayon, ang Realme C55. Syempre, bago ang lahat, simulan muna natin by unboxing the Realme C55. So, with this phone, makakuha ka ng typical na yellow box ng Realme, nakalagay yung Realme C55 or yung model number niya dito sa labas. And kapag tinanggal mo ang kanyang cover, nandiyan yung kanyang compartment na may SIM ejector tool, documents, and of course, ang black tinted or dark tinted na jelly case from Realme. Aside pa dyan, nandito syempre ang ating Realme C55 na unit, and then for the accessories na included, kasama ang ating USB Type-C cable at saka ang kanyang 33-watt charger. So for the Realme C55, kapansin-pansin na wala ding laman na wired earphones ang phone na to sa kanyang box. So kailangan kayo ang mag-provide nito in case na, yun nga, mahilig kayong gumamit ng inyong mga earphones. Sadly, dumadalas na yung mga phones na kahit nandun tayo sa budget or affordable side, hindi na rin nag-offer ng kanilang mga wired earphones. Huwag naman kayong mag-alala kasi for the Realme C55, meron pa rin naman tayong audio jack at saka headphone jack, yun nga lang, wala ang kanyang wired earphones. Moving on, doon naman tayo syempre sa design ng Realme C55. And for the back design, masasabi ko na somehow unique yung pinakita sa atin ng Realme C55, kung saan meron siyang frosted finish dito sa likuran, pero at the same time, brushed finish din. So parang may vertical streaks din na parang brushed finish dito sa kanyang likuran. So somehow quite unique yung ganitong design since wala pa actually akong phone na na-encounter na nag-o-offer nito. Personally, para sa akin, yung ganitong design nakakadagdag ng pagka-premium ng phone kasi ayun nga, may additional uniqueness siya na na-offer. And also, to be honest, pagdating sa design, hindi mo iisipin na under 10,000 pesos ang phone na to. Dagdag pa niyan yung kanyang camera design na kung papansinin similar doon sa mga Realme phones na na-release last year and even earlier this year, kung saan meron tayong dalawang malaking camera module dito sa kanyang likuran para siguro mapakita or ma-highlight din na yung camera yung isa sa mga main selling point ng ating Realme phone. So anyway, aside pa dyan, doon naman tayo sa form factor kung saan mapapansin din na for the Realme C55, mas flatter din ang kanyang design na nagpa-follow doon sa current trend ng mga phone ngayon, kung saan very flat talaga yung backside niya and also doon sa front side ng ating phone. Yung mga curves natin talaga may kita nyo lang dito sa corner ng ating Realme C55. Tinatawag ng Realme na stylish champion ang Realme C55 and hindi naman ako totally magdi-disagree sa kanila considering na ayun nga, very unique yung back finish niya and even yung color, masasabi ko na hindi mo kadalasang nakikita sa mga phones even now at 2023. So if kayo ay naghahanap talaga ng eye-catching at napaka-unique na design sa isang phone, especially if under 10,000 pesos ang budget nyo, i-check out nyo ang Realme C55. Moving on, dito naman tayo sa sides ng ating phone, ang kanyang lock button that also doubles as a fingerprint sensor. Dahil nga, na-appreciate ko din kasi dumadami na yung budget phones na nasa side yung kanilang mga fingerprint sensor. Nandito din ang ating mga volume buttons. Tapos, nandito naman sa left side ang ating SIM card tray. And finally, nasa baba ang kanyang speaker grills, USB Type-C port, and then ang ating headphone jack. Sabi ko nga, hindi nawala yung ating headphone jack. Ngayon, doon naman tayo sa display ng ating phone and masasabi ko lang, for a phone at this price point, nakakapag-offer naman ng more than the usual ang ating Realme C55. Una, naka 90Hz refresh rate tayo. So again, smoother to and more immersive para doon sa mga mahilig maglaro at mahilig mag-browse sa kanilang mga phone buong araw. And then of course, nandiyan din yung Full HD Plus resolution na syempre ma-appreciate natin for an even better viewing experience. Aside pa dyan, napansin ko din na medyo maliwanag ang ating Realme C55. Mas maliwanag na screen sa mga usual na nakukuha natin out of budget phones. When it comes to audio naman, if mahilig kayo manood o kaya maglaro sa inyong mga phones, hindi rin yan magiging issue. Despite na mono speaker lang yung ginagamit ng ating Realme C55, malakas naman ito enough para ma-drown out somehow yung mga background noise natin. Pero syempre, kung talagang nagko-commute kayo or mahilig kayo manood sa labas kung saan maraming tao or sa mga public areas, I still would suggest na gumamit kayo ng earphones.
Sound quality is okay, pero still don't expect much considering na under 10,000 pesos lamang ang ating Realme C55. Ngayon, isa pang feature na in-offer ng Realme C55, taking advantage doon sa kanyang punch hole camera dito sa harapan, ay yung kanyang tinatawag na capsule. So ito, most likely inspired from a phone na na-release last year. Pero yun nga, with the capsule, meron kang certain notifications na makukuha dito na ayun, mas mapapadali yung paggamit mo. Medyo minimal pa lang yung purpose ng Mini Capsule ng Realme ngayon. However, looking forward na ma-develop pa ito ng Realme for more uses. I have to admit, natuwa ako na less intrusive na yung pag-charge. Unlike before na kapag nag-charge ka ng phone, buong screen mo yung tinitake up ng notification nito. Anyway, moving on, doon naman tayo sa battery ng ating phone. So for this one, meron tayong 5,000 mAh battery capacity. And upon testing, somehow medyo dito nag-hold back ang ating Realme C55. Kasi after 2 hours of playing Mobile Legends with max brightness at saka max volume on this phone, bumaba ang battery natin from 100% down to 52%. Which is surprising considering na meron kang 5,000 mAh battery capacity. Meaning lang nito, below average ang battery performance ng ating Realme C55. Tinasaw din naman natin sa PC Mark daw at nakakuha siya ng 7 hours performance, which is good pero hindi ko masasabing impressive. Something na medyo normal pagdating sa mga budget phones. Ngayon, kung sakali naman na hindi nyo makuha ang battery performance na hinahabol nyo mula sa Realme C55, meron naman siyang 33-watt charger na talagang mabilis na matcha-charge ang phone ninyo. So for this phone, from 0%, naka-full charge kagad tayo within 1 hour lamang, which is impressive for a budget phone. Kasi papansin niyo lahat ng mga budget phones na na-review ko over the past years, inaabot ko madalas na 1 hour and a half or even more para lang talaga ma-fully charge ang inyong phone. So if kayo yung on the go na kailangan talaga laging at least 50% ang inyong mga battery sa mga phone, napakagandang option para sa inyo ng Realme C55. Ngayon, doon man tayo syempre sa isa sa mga hinahabol nating features sa isang phone, ang kanyang camera. And with the Realme C55, meron tayong isang impressive na 64 megapixel main camera na hindi mo rin usually nakikita sa mga budget phones at hindi tayo na-disappoint ng camera performance ng phone na to. So for this phone, kung papansin niyo yung mga photos na nakukuha natin, talagang nakakatuwa, hindi lang yung detail, kung hindi yung colors din na nabibigay ng Realme C55. So ito most likely na-deliver both ng camera hardware natin and yung post-processing ng ating software, kaya magaganda yung mga photos na nakukuha natin with Realme C55. If abundant yung lighting, I'm sure hindi kayo magkakaproblema na makakuha ng magagandang shots on this phone. With a 64 megapixel main camera, kahit mag-crop kayo ng slightly on your photos, hindi agad mapipixelate ang mga photos nyo. Pero para sa akin, yung pinakakinatawa ko talaga yung colors niya, kung saan meron kang very vibrant photos at hindi talaga overdone. Even yung contrast natin na kahit may mga shadows, may mga onting details pa rin siya na nabibigay sa atin. Yun nga lang pagdating sa dynamic range ng ating Realme C55, hindi pa rin siya gaanong nalalayo doon sa performance ng ating mga budget phones. So I do suggest na huwag kayo magtitake ng mga photos against the light kasi dito tayo magkakaroon ng struggle or hindi magiging maganda yung outputs natin on this phone. However, for the main camera itself, masabi kong nakakatuwa to kasi even in low light situations, makakakuha kayo ng impressive photos on this phone. Kahit pa actually hindi kayo gaanong gumamit ng night mode on the Realme C55, makakuha kayo ng magagandang photos as long as meron kayong enough lighting. Pero in dark areas, kapag gumamit kayo ng night mode, make sure nito na meron kayong sharp and still vibrant photos. So nakakatuwa yung ganitong performance coming out of a phone under 10,000 pesos, and masasabi kong isa to sa may pinakamagandang camera na mabibigay sa ganitong price range. Sadly, para sa Realme C55, yung naging compromise natin yung sa kanyang flexibility. Kasi with a 64 megapixel main camera at yung mga features na nakukuha natin dito sa phone na to, nawala naman tayo ng ultra-wide lens for the Realme C55. So if ever habol nyo yung flexibility ng isang camera na nakakapagbigay din ng mga ultra-wide na focal length, baka mas magiging consider nyo yung iba pang mga phones katulad ng Realme 10, Realme 10 Pro at saka Realme 10 Pro Plus. Hindi din naman ako gaanong surprised considering sa lahat na na-offer ng Realme
Realme C55. And yun nga, meron tayong mga compromise katulad ng ultra-wide lens. Lastly, for the video, maiging gumamit tayo ng stabilizer, lalo na kung mahilig kayong maglakad while taking videos para talaga ma-improve ang video natin on this phone. Wala tayong built-in stabilization dito sa phone na to, so if in case na planning kayo for content creation, either gumamit kayo ng tripod or ng stabilizer para mas mapa-improve pa or mapaganda yung quality ng mga videos nyo. Lastly, dun tayo syempre sa performance ng ating Realme C55. And for this phone, gumagamit siya ng Mdtk Helio G88 na chipset. Yung chipset na kadalasan nakikita nga natin sa mga budget phones or phones na under 10,000 pesos. At ayun, nakapagbigay naman siya ng enough performance sa atin. So upon benchmarking the Realme C55, nakakuha tayo ng performance na what you would expect from a budget phone. Nothing super impressive about this, pero considering nga yung price ng phone na to, hindi rin naman ako gaanong mag-expect. Magagawa nito yung mga basic needs na hinahanap nyo out of a phone, pero kung sakali din na habol nyo talagang maglaro, I suggest use it for casual gaming. So for games na katulad ng Mobile Legends or Call of Duty, magraran naman yan na maayos sa ating Realme C55, granted na ibaba natin yung ating mga settings. If ever naman na plano nyo maglaro ng Genshin Impact, ayun, makaka-encounter talaga tayo ng mga occasional stutter kahit pa i-lowest settings natin yan. Pero again nga, ito yung mga bagay na ina-expect mo talaga for phones para sa ganitong price range. Yung kanyang 90Hz refresh rate somehow nakatulong para mas maging immersive yung gameplay natin at mas maging smoother, syempre for games na katulad ng Mobile Legends or Call of Duty. Again nga, ang ating Realme C55 mostly for casual gaming talaga. Lastly, for thermal management, medyo uminit ng konti ang ating Realme C55 pero nothing out of the ordinary naman. Kung sabagay, pagdating sa mga heating issues or sa thermal management itself, tiwala naman ako pagdating sa mga phones ng Realme. So, finally, pagdating sa phone na to, sa lahat ng mga sinabi natin, magkano ba ang ating Realme C55? For this phone, available siya in two different variants starting at 8GB of RAM with 128GB of storage at 8,999 pesos. If sakali naman na hindi enough sa inyo yung ganun storage space, meron naman siyang 8GB of RAM with 256GB storage na variant na nagkakalaga naman na 10,999 pesos. At para sa presyo na to, ano ba ang masasabi ko sa ating Realme C55? So, ang masasabi ko para sa Realme C55, ang binibigay niya sa atin balance on a budget. If ever na naghahanap kayo ng isang phone na under 10,000 pesos, since meron yata 8,999 na variant, nakakapag-offer siya ng mga features na hindi nyo usually talaga makikita sa isang budget phone with a 90Hz refresh rate, Full HD Plus resolution, tapos meron pa tayong punch hole camera, yung kanyang kakaibang design, and then yung feature na in-add nga nila which is yung capsule, and then of course yung ating camera with a 64 megapixel main camera, at saka ang ating performance with a Mdtk Helio G88 na chipset. Meron kayong good enough na balance na nakukuha sa kanyang display, sa kanyang camera performance, sa kanyang gaming performance, sa kanyang design, at syempre huwag natin kakalimutan ang kanyang 33W na fast charging. If ever na hindi naman kayo after doon sa best of the best in one aspect, merong magandang coverage ang ating Realme C55 when it comes doon sa different aspects na hinahanap natin sa isang phone. Yes, probably not the best, not the fastest pagdating sa mga specific aspects, pero as a whole, nakakapagbigay siya ng enough performance doon sa mga bagay na hinahanap natin mula sa isang phone. Mahilig kayo mag-take ng mga pictures, casual gaming, habol nyo yung uniqueness ng isang phone, I do suggest go for the Realme C55. Definitely, I'm sure na this year, ito yung isa sa mga ibibida na budget phone ng Realme considering
sa lahat ng mga specs at features na talaga naman siniksik nila dito sa phone na to. And if ever na naghahanap kayo ng isang phone na under 10,000 pesos, I'm sure matutuwa kayo sa Realme C55. Meron lang tayong mga onting compromise na nakuha, wala tayong ultra-wide lens, and of course, yung battery natin na kahit 5,000 mAh battery capacity, mas mabilis madrain over other phones. So, as long as okay kayo sa mga ganong compromise on this phone, I'm sure hindi kayo madidisappoint ng Realme C55. Anyway, yun na ang review ko for the Realme C55. Hopefully, nakatulong ang video na to para mabigyan kayo ng idea or para masabi nga kung ito na nga ba ang phone na dapat niyong kunin in 2023. Again, kung hindi pa kayo na-subscribe dito sa ating channel, syempre mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button below. I-hit nyo na rin yung bell icon, i-like at i-share ang video na to kung sakaling nakatulong nga ang video na to. Again, ako si Alvin, ang Mdtk Guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.